ko sa Facebook. Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Mga kahombre ko, ito nga pala ang aking update for this day. Mahalaga ho, no, na tayo ay hindi magpakagat o hindi magpalamon sa mga taong puro dagdag, puro bawas, o kaya sabihin natin na puro dagdag pagkapabor sa kanya. Magbabawas ng kwento kapag papabor sa kanya. Di ba? Dito, Ayan, medyo hindi na doon. Hindi na yung word. Hindi siguro napansin ni Makagago na sinabi niya. Si Kulaong, kapag pabor sa kanya, magdadagdag. Pero kapag hindi na pabor sa kanya, magbabawas. Kasi parehas parehas yung sinabi ni Makagago eh. Baka hindi rin napansin ni Meme God. Ito pala ang aking update for this day. Mahalaga ho, no, na tayo ay hindi magpakagat o hindi magpalamon sa mga taong puro dagdag, puro bawas, o kaya sabihin natin na puro dagdag pagkapabor sa kanya. Magbabawas ng kwento kapag papabor sa kanya. Di ba? Magbabawas ng kwento kapag hindi papabor sa kanya. Diba? Yun yung, ewan ko lang kung yun ba talaga yung gustong sabihin ni Makagago. Pero kasi, ang pagtingin ko kay Kulaong, ay, kasi matagal ko na matagal ko na tong pinapanood si Kulaong, kabisado ko na to. Kapag papabor sa kanya, dadagdagan niya ng kwento yan. Dadagdagan niya ng dadagdagan. Kasi papabor sa kanya. Pero, kapag hindi pabor sa kanya, babawasan niya informasyon. Babawasan niya yung mga info. Hindi ko sure kung baka nga tama si MG, baka yun talaga yung gusto niya sabihin. Pero, ang pagtingin ko talaga kay Kulaong, ang pagkakakilala ko dyan, kahit noon pa na ako'y pro Kulaong, alam ko na kapag pabor kay Kulaong, dadagdagan niya yan. Pero, kapag hindi na pabor sa kanya, babawasan niya ng babawasan. Ayan, Maribilab TV. Kita mo, hindi ka naman nakablock dito. Sabi mo, kapag nagpunta ka dito sa akin channel, nakablock ka. Sabi mo yan, Kebongo sinungaling ka, mana ka kay Kulaong Sabi mo, naka-block ka dito, binablock ka dito. Ba't naka-comment ka kung naka-block ka? Ewan ko kung tama nga ba ako, siya ba talaga to? Pero yun na nakita kong pangalan niya yun nga, Ate Marbs. Ikaw talaga, natuto ka na rin magsinungaling dahil kay Kulaong. Natawa ka pa. Huli ka, no? Nahuli ka ng kasinungalingan mo. Sabi mo, nakablock ka dito, hindi naman. Hinahanap pa namin ni Ate Matcha Mochi yung timestamp na sinabi mo yun. Ayan. Makinig ka lang dyan. Sige, Marby. Ate Marb, makinig ka lang dyan. Stay put ka lang dyan. Dito, mga kahombre ko, sa ating channel, dito sa mundo ng mga kahombre, wala ho tayong ganyan. In fact, ito ho ang katotohanan sa lahat ng istorya na ito. Naghain, mga kahombre ko, ng demanda si Joanna Francesca Lopez, which is my wife, mga kahombre ko, kay Norman Mangusin. Okay? Ngayon, mga kahombre ko, akin nung ipapaliwanag sa inyo ang ikinaso ni Joanna dito. Ako naman, mga kahombre ko, hindi tayo mangsisisi sa prosecutor, sa Paranaque. It's okay. It's up to you guys kung ano ang naiisip nyo, ano ang maiisip nyo after nyong mapakinggan ang aming reklamo. Okay, tingnan natin. Alam nyo, after ko ito napakinggan, itong reklamo na ito sa isip-isip ko, si Ate Marbs, kung matalino to, nagbago na isip kay Kulaong. Kaya lang, mukhang hindi nagbabago isip ni Ate Marbs kay Kulaong Yan ba, GF niya, Maki? Hindi. Parang para imaginary lang ni Marbs na jowa niya si Kulaong Ate Agnes, walang ibang mas nakakakilala kay Tito Norms kundi si Makmak. Hindi naman. Maraming nakakakilala kay Kulaong. Ate Ilo, style tukmul nga.
Okay, kahit may kasama pang isang kaban na bigas yan at 3 baretang sabon tapos ikaklas si Kulaong, no text? Ate ate naman, kahit na ano, sabihin mo wag isang kaban ng bigas, kahit na may kasama pa 1 toneladang bigas at 3 truck ng sabon yan. Medyo taasan mo na, kwentuhan lang naman eh. O, baka ako si Maguten, magiging BF mo, needed mo ng banlian para luminis. Banlian ng buhay. Ate Hilo, yan yung, ano, oo, yan nga yun. O, Ate Ayumi, welcome sa future princess ng Cordillera. Ayun, sip-sip mata, sabi ni Ate Kero, ni Ate Ira. O. Expo ni Tito Norms. O, yun nga, yun nga yung nababasa ko. Ewan natin kung totoo. Ako dito talaga, after ko itong napanood, kasi nag-for members only tayo na live, ang akala natin talaga, wala nang pag-asa yung kaso ni Joanna. Pero actually, yun naman yung update nga lang na nabasura yung kaso. Pero, di ba, meron palang option na pwedeng pwede pala talagang i-refile yan, di ba? Okay, tingnan natin mga kahombre ko. So yun na nga, naghain ho ng reklamo si Joanna laban kay Norman Mangusin para sa mga sumusunod ho na mga kaso. Grave oral defamation, unjust vexation, at saka cyber libel. Okay, ayan ho yung 3 counts na ikinaso ng misis ko kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ano ba hong motibo kung bakit kinasuhan ng aking misis si Norman Mangusin, mga kahombre ko? Alam nyo naman na to, pero sige lang, try mo nating himay-himayin para na mas sumarap ang inyong dinner ngayong araw na ito. Meron na hong matagal na hidwaan sa pagitan ko at ni Norman Mangusin online, mga kahombre ko. Diba? Alam niyo naman yan. Gayunpaman, pilit hong dinadamay at nandadamay ni Norman Mangusin sa pamilya ko. Huwag niyo kakalimutan. Kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putaan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Sa pamilya ng misis ko. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez yan, okay ka sino-sino pa yan. Wala akong pakialam, di gawin niya. Gago pala siya eh. Lopez, sampalin ko yung mukha mo eh. Pinang-inan to. Lopez ang asawa. Palo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. At lalong-lalo na, huwag niyo kakalimutan, sa asawa ko, mga kahombre ko. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa Lopez? Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa, dalala pa, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Ayan ho, yung sinasabi niyang na-dismiss. Dahil ho dito, mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan na ang akin hong asawa ay isang private person. Siya ho isang negosyante at hindi ho yan public person o vlogger tulad naming dalawa para idamay ni Norman. Okay? So dito, mga kahombre ko, syempre, dahil sa pagsasalita ng ganyan ng isang influencer laban sa isang private person, mga kahombre ko, malamang hindi naman husanay na siya'y nababastos o nababanggit ang pangalan niya tapos nababastos ng isang influencer na malakas din naman sa social media, di ba? So dito ho, nagkaroon ng napakatinding emotional distress, anxiety, at syempre, humiliation si Joanna. So, wala siyang naging choice, mga kahombre ko, kundi ang mag-file ng kaso kay Norman Mangusin. Para sa amin, no, sa kampo namin, ewan ko lang kung ano sa tingin nyo ito, mga kahombre ko, di ba? Kayong mag-isip kung ano sa tingin nyo ito. Nagresulta din ho ito sa online harassment kung saan ang mga tagasunod ni FLM, kasi aminin man natin, no, sa hindi, meron naman talaga siyang followers. In fact, marami pa rin talaga nagpapalipad kay Norman, hindi naman ho natin yan kaya para sabihin, oy, wag na kayo magpalipad, it's okay. Kumbaga nagawa na natin yan, di ba? Paulit-ulit na nating sinasabi na wag na kayo magpalipad, instead gamitin niyo yung pera niyo, mga OFW kayo para sa ganito, para sa ganyan. Kung gusto niyo, wala na kami magagawa. Tapos na tayo sa awareness, mga kahombre ko. So ayan na ho yun, okay? Nasabi na namin ng halos ilang buwan na, nasa sa inyo na yon, mga kahombre ko. So anyway, ngayon, mga kahombre ko, ang dami rin sa kanyang nagbe-message ng masasakit na mga salita at maraming nang aasar at syempre nagpapadala ng mga sari-sari mga pagbabanta sa kanyang buhay, mga kahombre ko, dahil sa pinaggagawa. Ayan, Marbs, nandiyan ka. Naririnig mo naman. Pinagmumura ni Kulaong, yung asawa ni MG, na hindi naman kasama sa kanilang laban. Oh. Hindi mo ba naririnig yung mga ganong salita? Let's say, kunwari, magkatuluyan kayo ni Kulaong. Tapos mag-aaway kayo. Tapos gagawin din sa'yo yan. Sa ibang tao nga nagawa niya. Sa nanay nga niya, nagawa niya.
Sa'yo pa kaya hindi niya magawa yan? Ha? Hindi ko sinasabing tanga ka. Hindi ko sinasabing engot ka magmahal. Kasi lahat naman tayo nagiging engot kapag nagmamahal. Pero, iba to eh. Si Kulaong hayag na hayag ang kanyang katarantaduhan dito sa SOCMED. Kaya, kapag sinabi mong love mo si Kulaong, parang ang hirap naming maniwala. Bakit? Biruin mo, minumura nito nanay niya. Pinagbabantaan niya, ipapapatay niya kapatid niya. Kahit yung dati niyang asawa, si Mayu Murakami, napakaganda nun. Ganyan din mga salita ang natanggap mula kay Kulaong. Di ba? Hindi, wala naman problema eh. Kahit naman mag-comment ka dyan eh. Ito lang pinapaintindi ko lang sa'yo na kaya ka namin nababatikos, kaya ka namin napagsasalitaan ng sa tingin mo ay hindi angkop para sa'yo dahil nagmamahal ka lang. Diba? Eto ba? Tanggap mo ba yan? Yung ganyan si Kulaong magsasalita? Tanggap mo ba na pinagmumura ni Kulaong nanay niya, ipapapatay niya si Jam? Tanggap mo ba yun? Tanggap mo ba yung nag-human trafficking siya na yung kanyang mga kababaihan na pinadala doon sa ibang bansa, ang apply waitress pagdating doon nagbenta ng kanilang mga tilapia? Ayun pa nga doon sa kwento eto narinig ko lang. Narinig ko sa isang vlog ko yata na panood to. Ewan ko kaninong vlog yun. Ayon kay Deo Macalma sinabi rin to ni Deo Macalma, yung mga babae nag-apply ng waitress pagdating sa ibang bansa, naging mga pokpok. At doon sa vlog na napanood ko, ang sabi, ang quota nila dapat makasampung lalaki sila. 10 customer araw-araw. Imagine mo, iba-ibang lahi ang nagiging customer nila. Kapag hindi sila makakota, may ginagawa pa sa kanilang hindi maganda yung handler nila doon. 5 babae yan, Pilipina. Kaya ang hirap paniwalaan, mahal mo si Kulaong. Bakit? Lahat ng niloko halos ni Kulaong, kababaihan mga mamis, OFW. Yung human trafficking niya, mga kababaihan. Ang mga pinagmumura niya, kababaihan. Ang pinagsasalitaan niya ng hindi maganda, sariling nanay niya, babae. Yun yung mahirap talaga paniwalaan na in love ka kay Kulaong. Kasi kung tong si Kulaong si Kuya Henry na mapagmahal sa mga kababaihan, baka masabi pa namin, deserve naman ni Kuya Henry mahalin kasi mapagmahal yan. Mabait sa mga babae, magalang. Pero yung si Kulaong na mamahalin mo, ewan po namin kung ano ba yan, may sakit po ba kayo? Siguro baka dyan sa lugar na kung nasan man po kayo, sa UAE, may psychiatrist po dyan, magpatingin po kayo kahit papaano. Kasi baka matulungan po kayo sa inyong pinagdadaanan na pagkabulag dito sa katarantaduhan ni Kulaong, baka matulungan po kayo. Pinaggagawa ni Norman Mangusit. Again, mga kahombre ko, kung sa akin lang, it's okay. Wala naman yung problema kung ako, di ba? Kasi ako naman, sanay ako dyan. Trabaho ko yan at ako isang public figure. So wala naman ho tayong reklamo dyan, mga kahombre ko. So isa lang naman na may reklamo sa ganito. Si Norman lang ang asartalo. Ngayon yung laban namin ni mga gago, ako ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. Di okay. Di wow.
Syempre, uulitin ko, bilang isang negosyante at isang private person, mga kahombre ko, hindi ho talaga sanay ang aking misis na naglalalabas online o nagvi-video o nagbablog, wala hong gano'n. Kumbaga, lahat ng ginagawa niya sa kanyang social media, para lang sa kanyang mga negosyo. So, normal Para sa kanya negosyo at para lang sa para lang sa kanyang pamilya. 'Di ba? Nakikita naman natin si Ma'am Joanna nagpo-post tungkol lang kay Makagago, tungkol sa kanyang mga anak, tungkol sa kanilang pamilya, mga outing nila, mga pamamasyal nila. Yun lang naman nakikita natin diyan eh. So, normal lang naman yun, mga kahombre ko. Like, normal lang. Actually, sumagot lang naman si din. Meron mang mga post si Joanna about Kulaong kasi nagsimula na si Kulaong na idamay si Joanna, pati pamilya ni Joanna. Normal na taong galawan yun. Tama? So, wala na tayong masasabi sa part na yan. Pero sige, let's move forward. Binigyan diin, mga kahombre ko, dito sa affidavit na to, ang pagiging public figure ay hindi nagbibigay ng karapatan kanino man na manira ng dangal, lalo na kung ang mga sinasabi ay malisyoso at walang basihan sa katotohanan. Kasi mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan, ulitin natin kung anong sinabi niya dito. Ito ho yung una, mga kahombre ko, tandaan niyo yan. So, sige, ulitin natin. Lopez ka pa lalaba, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Tatakutin mo. Ikaw ba, eto, sabi kasi ni Ate Marbs, matino po ako, wala po akong sakit. Masaya po ako sa work ko. Payag ka ba, sasampal-sampalin ka ng titi daw ni Kulaong kapag nag-away kayo? Kasi, eto nasasabi niya sa ibang tao na hindi niya kilala. Kunwari, mag-live-in na kayo nitong si Kulaong. Talagang magkain laban na kayong dalawa. Talagang mahulog na loob niya sa'yo at kayo maging mag-partner. Tapos pag nag-away kayo, sasampal-sampalin ka ng titi ni Kulaong, okay lang ba sa'yo yun? Baka naman yun talaga gusto mo. Sabi na, may magre-react yan eh. Diba? Payag na payag yan. Diba? Kasi, eto, Ate Marbs, nasabi niya, sa asawa ni Makagago. What if naging mag-live-in kayo? Nag-away kayo? Sa halip na paluin ka ng sinturon ng pinalo sa'yo, tits. Diba? Kaya, naku, kung yan pa rin, mahal mo pa rin si Kulaong after na naririnig mo tong mga ganitong salita, sige, bahala ka na sa buhay mo. Tama naman kay Germ Out. Evidence po yan, hindi yan gawa-gawa lang. Mula sa bibig ni Norman yan. Payag ka ba makakasama mo habang buhay, ganyang kabastos ang bunganga. Kasi alam nyo merong isang ex si Kulaong na nagkwento na etong si Kulaong kapag daw parang babaeng kalad ka rin daw kung magsalita, daig pa daw ang babae. Kung mag-sermon daw to para daw babaeng, alam nyo na, para daw parang puwet daw na manok ang bunganga nito, putak ng putak. Boss Mac, si Ate Marbs at Kulaong ay ang Pinoy version po ni Harley Quinn at Joker. Bagay po talaga sila, wag niyo na po siyang payuhan. Daig pa 50 Shades of Grey. Ate Michelle. Crazy. Crazy slut pa yan. Ayan. Mac, wag yung babae, Marbs, parang cloud chaser yan at bobita Ayaw tumanggap ng mga mali ni Kulaong. Ayaw makinig kay Boss Bungo kagabi. Pagpangit kay Kulaong yung facts na sinasabi ni Boss Bungo. Yun nga. Parang haling na haling siya kay Kulaong. Kaya lang, questionable. Bakit? Kasi ito kung ito ulitin ko ulit. Kung si Kulaong lumabas nung panahon ng pandemya at nandyan si Marbs, maniwala pa ako. Kasi marami noon na haling kay Kulaong Maraming mga matatandaan na uto ni Kulaong, na paniwala ni Kulaong na mabuti siyang tao. Kasama na ako. Isa ako sa mga naniwala kay Kulaong noon. Andyan si Ate Mayet Gregorio, na paniwala ni Kulaong yan noon.
Kung ngayon ay pandemya at lumabas si Kulaong at crush na crush ni Ate Marbs, talagang maniniwala ako. Kaya lang, ngayon lang natin nakita si Ate Marbs. Noon hindi ko siya kilala, hindi ko siya nadinig, hindi namin siya kilala noon. Kasi ako noon lahat na small vlogger nasa live ko. Ako ang pinaka pinupuntahan na vlogger ng mga small vlogger. Lahat ng supporter ni Kulaong sa akin halos lahat pumupunta. Kaya kapag nakita ko, kilala ko. Kita nyo, hindi siya naka-jacket. Yung Maribilab TV, hindi siya naka-jacket. Dahil hindi ko nga siya kilala. Kasi once nakilala ko, naka-jacket sa akin. Automatic yan noon. Ngayon, dito, sa paglabas ni Marbs, tingin ko, alam niya naman. Nakita niya naman siya, napapanood niya yung mga kabastusan ng bunganga ni Kulaong. O, nakulong si Kulaong 3 taon, 7 buwan, 6 na araw. Dahil sa kanyang mga mabibigat na kaso. Kaya kung magkakaroon ng pagmamahal o crush si Marbs kay Kulaong ngayon, parang ang hirap paniwalaan. Bakit? Sinusuka na nga yan ng buong Pilipinas eh. Kung pwede nga lang itapon yan sa sa West Philippine Sea, iwanan na lang dun eh. Kung pwede nga padala sa Mars yan baka gawin eh. Dahil sinusuka na ng taong bayan yan. Tapos, merong isang tao na magmamahal kay Kulaong, di ba? Kaya ang hirap maniwala. Baka nga ganun, cloud chaser, gusto lang magpalaki ng channel. Malalaman natin kasi ang pinakamagandang magkwento sa buhay ng mga tao ay oras. Time. Time is the best storyteller. Makikita at makikita din natin yan. Kung ano ba ang kanyang talagang mithiin at adhikain sa pagsuporta kay Kulaong. Takutin mo ko sa isang gago na asawa, Lope? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez yan, okay ka sino-sino pa yan. Wala akong di gawin niya. Gago pala siya eh. Kinang inan to. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Alam niyo merong isang ex si Kulaong na narinig ko yung kwento na yung bunganga daw ni Kulaong kapag kunwari nag-away daw sila, yung bunganga daw ni Kulaong daig pa yung bunganga niya. Yung isa lang na nasabi ng babae, 20 na daw kagad ang sagot ni Kulaong. Talagang para Armalite daw. Naku, mahirap kasama sa loob ng bahay yan. Daig pa ang putang babae kung magbunganga. Ay, kalalaki mong tao. Sus Mariosep. Kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta na, puta-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Ikaw wala ka may kakaso sa akin, kahit mura-murahin kita ng putang ina mo, puki ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo. So makikita nyo, Ayan nanay niya, pinagsasalitaan niya ng ganyan, minumura niya. Si Jam, minumura niya. Asawa ng ibang tao, minumura niya. Nanay ng ibang tao, minumura niya. Diba? Putya, tapos ikaw, Marbs, love mo pa rin si Kulaong? makikita nyo mga kahombre ko na ewan ko na lang kung ito ay hindi online harassment, di ba? Kung ito ay hindi cyberbullying, kung ito ay hindi unjust vexation, then ano ho yun? Maliwanag naman. Na yan paglabag sa karapatang pantao ng kababaihan. Actually, hindi na tayo na yung magulat pa dito na nagsasalita si Kulto. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.